Good morning! Welcome back to my YouTube channel. My name is Sherwin and I just want to share some knowledge and ideas on how to manage anxiety and panic attack. Nung mga nakaraang araw, hindi ako nakapag-upload ng video kasi sama ng pakiramdam ko. Kasi nag-a-adjust yung katawan ko galing night shift, tapos naging pang umaga na ako. Nung mga nakaraan, nakararanas ako ng onting anxiety kasi busy sa trabaho, tapos walang maayos na tulog, tapos ang dami ko pang mga activities na ginagawa ng mga nakaraan, tsaka gatherings. So, minsan napapainom rin ng alak, pero mild lang kasi hindi naman ako malakas uminom. So, yung mga bagay na yun, lalo na kasi yung pagtulog, ito yung nagkakos sa akin ng anxiety minsan kapag hindi maayos yung tulog ko, lalo na pag shifting ng duty. So, nung nakaraan, nararamdaman ko yung onting nervyos, mabilis yung pagtibok ng puso, skip beats, yung parang minsan mabilis yung tibok ng puso mo, biglang babagal, onting pagod, stress, muscle tensions, medyo mabilis yung paghinga. So, sabi ko sa sarili ko, nararanasan ko ulit yung dati sabi ko ganun. Pero hindi na ako nagpa-panic attack. Anyway guys, wala na yung panic attack, matagal na. And alam ko sa sarili ko na natural na pwede ko talagang maranasan yung mga ganong pangit na pakiramdam dahil medyo hindi nga maganda yung pinagagagawa ko ng mga nakaraan, for short. Okay? So ngayon, binigyan ko ng oras magpahinga yung katawan mo. Talagang sa bahay lang, trabaho, tapos talagang hindi ako nagpapalipas ng gutom. May maayos rin ako natulog at pahinga at the same time. So, ngayong araw, gusto ko pag-usapan natin at gusto ko rin i-share sa inyo kung ano ba yung maaari mong gawin na techniques kapag ikaw ay sinusumpong ng anxiety attack. Ginagawa ko to kapag nararanasan ko yung mga pangit na pakiramdam. Paalala lang, bago tayo mag-start, ang stress ay may kinalaman sa anxiety. At ito yung nagdudulot ng iba't ibang uri ng physical sensation sa ating katawan. Yung matinding pag-aalala naman, ito yung mga thoughts or kaisipan na biglaan na lang pumapasok sa ating brain. So, yung anxiety, guys, nabibuild up to sa isang individual kapag masyado rin tayo nag-aalala. So, for example, masyado ka nag-aalala kasi may submission ng report na pinapagawa sa yung boss mo. Dahil dun sa mga pag-aalala na hindi maiwasan, dahil kailangan natin ito And ito ay duties and responsibilities na ibinigay sa atin ng ating katrabaho or boss. So, nagkaka-anxiety tayo para kumilos, para gawin, para tapusin, para mag-initiate doon sa report na ipinapagawa sa atin. Stress is the physiological response to perceived threat or danger. Okay? So, ang ibig sabihin nito, kapag ang individual ay inaakala ng brain niya na ikaw ay nasa kapahamakan, may tendency na maglabas ng iba't ibang uri ng hormones yung katawan natin na nagdudulot ng stress at tension sa ating katawan. Kahit anong bagay na maaaring makapag-trigger sa ating brain na isipin niya na ikaw ay nasa danger or threat, may possibility na lumabas yung mga physical sensation sa iyong katawan, yung mga pangit na pakiramdam dahil sa stress. Okay? And kapag sinabing stress, hindi lang to yung physical stress na nararanasan natin. May mental stress rin tayo na tinatawag. So for example, ikaw masyado ka nag-aalala sa examinations mo, sa mga bills mo, sa future mo, sa nakaraan mo, yung mga bagay na yon, nagdudulot rin to ng stress sa ating isipan na most probably nagdudulot rin ng stress physically. Pero alam nyo ba guys, kaya nating sanayin ang ating mind and body to be calm by doing little activities na maaaring mag-regulate sa ating nervous system. At napaka-epektibo nito kapag nakasanayan nating gawin everyday. So sa mga tao na nagtatrabaho sa mga kumpanya na usually kailangan mo talagang gamitin yung physical energy mo, sa kanila mas madaling pababain yung stress level or tension sa kanilang mga katawan. Pero sa mga taong nagtatrabaho na nakaharap sa computer, ginagawa yung typing jobs nila and yung mga reports nila, matindi rin yung tension na binibigay nito physically. Okay?
Pero, mas mahirap alisin at i-manage yung stress na nararanasan nila. Alam nyo ba guys na isa sa mga useful na gawin mo kapag alam mo na tensyonado ka at sobrang stress, yung simpleng pagkilos-kilos sa bahay, akala mo nagdudulot yun ng stress sa'yo. Hindi, mas nakakapagpababa yun ng stress level sa iyong katawan. Kesa ikaw ay laging nakaupo, nakaiga, nakaharap sa computer or sa cellphone. So ito na guys, ituturo ko na sa inyo yung technique na ginagawa ko kapag ako ay sobrang stress at tensionado. Okay? Unang-una, gusto kong i-rate ninyo yung stress at tension ninyo sa katawan from 0 to 10. Then kung natapos nyo na i-rate yung inyong stress level, okay? Then mag-umpisa na tayo. Unang-una, subukan nyo yung breathing exercise. Okay? Inhale and exhale slowly for at least 4 seconds. Tapos ulit-ulitin natin yung cycle nito hanggang 5 minutes. Okay? So ganito yun. Inhale. Exhale. Gagawin mo yan for 5 seconds. Okay? So, napaka-importante ng breathing exercise. Unang-una kasi nire-regulate at ini-stimulate nito yung parasympathetic nervous system na responsible sa ating calming response ng ating katawan. Next is do some stretching. Gently tilt your head left and right. Ganyan lang. Okay? Kasi alam nyo ba, kapag stress tayo, nagbibigay yan ng tension and nag-stiffening yung muscles natin sa balikat at sa batok. Okay? Kaya dapat medyo ini-stretch rin natin yan kapag tayo ay stress para mawala yung tension na binibigay mo. Okay? Then, subukan rin natin itaas baba yung ating balikat. Yan o. Yan. Yung tumutunog yung buto ko. Yan. In that way, nawawala yung mga tension sa ating balikat. Okay? So, ito yung mga techniques na ginagawa ko. Napaka-effective nito. Kapag nararamdaman ko yung tension or yung bigat sa ating katawan. Kasi usually kapag stress or tensionado, ang pinaka naapektuhan niyan yung balikat. Balikat, batok. Kasi andito yung minsan hindi natin namamalayan yung posture natin, hindi maayos, nakukuba tayo, kaya minsan nahihilo rin tayo. Okay? So, yung simple stretching, kahit sabi mo hindi ka nag-exercise, kapag tensionado ka, nakakatulong yun para gumaan yung pakiramdam natin. Kapag tayo ay sinusumpong ng anxiety attack. Next is, okay, subukan natin i-shake yung ating mga kamay. Shake nyo. Yan. Shake nyo lang. Kamay nyo. Ganyan. Usually, ginagawa ko rin to dati kapag nagpa-panic attack ako. Shake nyo. Yung talagang nagwi-wiggle, pati yung arms nyo. Shake nyo. Okay? At least for 5 seconds. Ako sinasabayan ko, ay nag-iinat-inat ako. Diba, nararamdaman nyo, medyo gumagaan yung pakiramdam nyo. Although medyo nakakapawis siya. Pero masarap sa pakiramdam. At the same time, nawawala yung tension sa ating balikat tsaka sa ating arm. Next na ginagawa ko is, siguro hindi ko nagagawin. Pero tumayo kayo. Try nyo tumayo. Tapos, hubarin nyo yung medyas nyo tsaka yung sapatos nyo. Tapos, yung talampakan nyo, tumapa kayo sa sahig. Pakiramdaman nyo yung lamig ng sahig. At the same time, subukan nyo i-wiggle-wiggle yung legs nyo. Okay? So, in that way, nawawala rin yung tension sa ating lower extremities. Yan, pakiramdaman nyo. At least kahit 3 minutes, okay na yun. Yung mga techniques na yun, simple techniques lang yun, na ginagawa ko kapag sobrang sinusumpong ako ng anxiety attack dati. Effective sa akin ito nung nakaraan. Kasi, yun nga, nagiging anxious ako sa trabaho, nararanasan ko. Bumibigat yung chest ko, yung mga physical sensation, nararanasan ko ulit. So, ayun lang yung mga effective techniques na ginagawa ko kapag inaatake ako ng anxiety ko. And napaka-epektibo nito, lalo na kapag nasa trabaho ka. Yung bigla mong mararanasan yung iba't ibang uri ng pangit na pakiramdam. Tapos hindi mo alam kung anong gagawin mo. Subukan mo lang gawin to. So, ayun lang yung gusto kong i-share sa inyo today. And medyo maikli lang rin. At simple exercise lang rin na sana makatulong sa inyo. Okay? Kasi biglaan lang rin yung video natin. And papahinga muna ako ilang araw pa. Don't forget to subscribe, like, and comment down below. And click the notification bell para lagi kayong updated sa latest upload ko. Maraming salamat po. Paalam!